standing on solid ground. Dito sa mundong ito, walang solid ground. No? Hindi mo maaasahan madalas, 'di ba, kahit yung mga trabaho mo, yung negosyo mo, yung mga tao na nakakasama mo, maliban sa presensya ng Panginoon. Tanging sa Lord ka lang makaka-experience na maaasahan mo. 'Di ba? Lalo na sa panahon ng mga problema, ng mga pagsubok, no? Sa Lord ka lang makakapag-establish ng trust na anuman ang mangyari, hindi ka pababayaan ng Diyos, anuman yung pagdaanan mo, mananatili ka na matatag, 'di ba? Na nagpapatuloy at patuloy na nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. So, itong mundo natin, no, yung mga bagay na nangyayari sa atin ay pabago-bago, ang bilis magbago, 'di ba? Sabi nga natin, before we are living in a normal life, biglang dumating yung pandemic, naging kakaiba yung paraan ng buhay natin. Tapos nung after pandemic ngayon, may mga changes pa rin na nangyayari sa buhay natin. And alam nyo, ang isang nakakalungkot na nangyayari sa mundo natin ngayon, maraming kasalanan ang hindi na kino-consider na kasalanan. No? Pinapangatuwiranan na ng tao yung mga maling ginagawa. Kumbaga, yung mali sa mata nila, hindi na mali. Kaya ang naging motto na daw sa mundo ngayon is do what pleases you. No? Yun na yung naging motto ng mundo ngayon. Do what pleases you. Pero hindi ito yung gusto ng Panginoon. Sabi nga natin palagi, we were given life, but we cannot do anything we want to do with this life. Kasi lagi nating tandaan, at the end of our lives, meron tayong accounting. Di ba? Meron tayong pag-account na gagawin sa Panginoon kung paano natin ginamit yung buhay natin. Kaya hindi mo pwedeng idahilan sa Diyos na, Lord, kasi po ang hirap naman ng mga pinagdaanan ko. Kasi hindi mo yung pwedeng gawing dahilan. Kasi Panginoon, itong mga tao na to ay itinulak ako na gumawa ng masama. Hindi mo yung pwedeng gawin na dahilan sa Panginoon. So, makakatagpo ka lang nung tamang pamumuhay kapag yung buhay mo ay nilakaran mo is yung may paggabay ng salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi ang Bible ang ating map. It is our guide, no? Kung paano tayo dapat mamuhay dun sa buhay na gusto ng Diyos. Yung buhay na gusto ng Panginoon, kung bakit tayo nilikha. Kaya nga, kung titignan natin na maraming ang pinagdadaanan natin na mahirap sa mundong ito, kaya madalas, no, kapag ikaw ay wala sa Panginoon, ang nagiging solusyon mo para maibsan yung iyong sakit, di ba? Yung mahirap na pinagdadaanan, minsan pumapasok tayo sa immoral relationship. Kahit na sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, we always enter into a wrong relationship. Di ba? Nakikipagrelasyon tayo dun sa mga tao na magdadala sa atin sa kapahamakan, di ba? Yung maling relasyon, minsan nagbibisyo tayo, di ba? Para lang, yung iba, nagpapakalasing para hindi na daw nila maramdaman yung sakit. Sandali lang, di ba? Puro panandalian lang. And worse, minsan, lalo na ang mga kabataan ngayon, natututo na rin silang mag-drugs. Kasi pag daw sila ay high, wala silang masyadong naiisip. Pero ito yung mga panandalian lamang solusyon. Yung iba naman, pinapagod ang sarili sa pagtatrabaho para wala silang panahon mag-isip. O kaya yung iba naman, inubos na yung panahon sa pag-aaral. O kaya yung iba naman, naging focus na yung material things sa kanilang buhay, di ba? Ipon ng ipon para makabili ng gusto. Although hindi masama na bilhin natin yung mga gusto natin, but ang sinasabi natin, lagi natin tandaan yung sinasabi ng salita ng Diyos, for where your treasure is, there your heart will also be.
Kung nasaan yung iyong kayamanan at inilagay mo doon yung iyong puso, di ba? Kung nasaan yung kayamanan mo, nandun din daw yung iyong puso. Hindi dapat gano'n. So, dapat ilagay natin, ang maging kayamanan natin ay ang ating relationship sa Panginoon, di ba? Para nandun yung puso natin. Doon tayo naka-focus. Alam nyo, yung matibay na foundation sa buhay, hindi yan matatagpuan sa mundong ito. No? Madalas sa mundong ito, puros sinking sand. Alam niyo yung sinking sand? Yung kumunoy na lagi kang dadalin sa mali. Lagi kang ikukulong sa maling paniniwala, sa maling pananindigan, di ba? Sa maling relasyon, sa maling gawain. So it's just a sinking sand. Di ba pag ikaw ay nalubog o nakatapa ka ng sinking sand, kaya nga siya sinking, unti-unti ka niyang kakainin hanggang hindi ka na makawala. No? Pero kapag tayo ay ipinagkatiwala natin or inilagay natin yung ating kamay, ang ating buhay sa kamay ng Panginoon, sabi, makakatagpo tayo ng lugar, makakatagpo tayo ng shelter during the storm kasama ang Panginoon. There is always a place for us next to God. And if we are next to God, sabi nga, if we put our life in God's hand, sabi, it's like standing or living on solid ground. No? So, sa solid ground, kapag tayo ay nakatayo dyan, sabi, meron tayong security. Diba sabi, you're in safe hands. And then sabi, may safety ka, makakaranas ka ng kagalingan, merong comfort ng Holy Spirit, merong kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, di ba? Merong kanlungan na mag-aaliw sa iyo sa panahon na may pinagdadaanan kang mahirap. So, lagi mong tandaan, merong laging space para sa iyo sa tabi ng Panginoon. At kapag kasama mo ang Diyos, you can say that you are really standing on solid ground. Diba? Tanging sa Panginoon mo lang matatagpuan yung solid ground. Huwag kang sa sinking sand tumayo. No, minsan talagang kahit ikaw ay nasa church, diba? Kahit ikaw ay nagpe-pray, nagbabasa ka ng Bible, talagang dumadating yung mahihirap na pagkakataon sa buhay. Kahit nagaano mong pilitin na maging maayos yung iyong pamilya, talagang dumadating na minsan nagkakagalit-galit kayo. Diba? Kahit na gaano mo pilitin na maging maayos yung pagsasama nyo na mag-asawa, minsan talagang dumadating sa pag-shake, no, yung married life. Kahit na minsan gaano natin kaayos, pinalaki yung ating mga anak, diba? Tinuruan natin ng tama, minsan talaga dumarating naliligaw sila ng landas. Di ba? Sumusunod sila doon sa sabi ng mundo na just go with the flow. No? Pero pag tayo ay mananampalataya, hindi tayo go with the flow. We go against the flow of this world. Dapat iba yung maging paraan ng pamumuhay natin. Yung mali na ginagawa nilang tama sa atin, dapat mali pa rin yun. No, ang magiging guide natin sa pagsasabi ng mali at tama ay ang salita ng Diyos. No, kahit minsan sa tingin natin matatag na yung family ni natin, minsan may mga times na talagang susubukin yung pagsasama ng pamilya natin. Pero lagi nating tandaan, if we are in a bad storm, we always have a place next to God. So wag nating kalilimutan yan. Wag tayong maghanap ng ibang solusyon doon sa pinagdadaanan natin, doon sa mga makamundong bagay. Di ba lagi nating naririnig, lalo na nung panahon ng pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Di ba? And then, sa mundo natin ngayon, maraming nasira na pamilya. Palagi nga naririnig natin, may sakit, yung ating mga mahal sa buhay. Kami, ilang taon na ba patay si inay? 2. Yung kamakailan lang, yung kapatid namin namatay sa breast cancer. And before her, yung tita namin na isa, namatay din sa breast cancer.
And only this year, we found out na yung isang kapatid ng daddy namin ay may breast cancer din. So you see, parang ano no? Minsan parang hindi ka na mapapayapa, mapapatanong ka na lang, anong nangyari? Diba? Or minsan mababalitaan nyo na meron na lang namatay, or meron na aksidente. Diba? Ako na aksidente, kailan lang, bumagsak ako dun sa bumagsak ako dun sa office ko. Mag-isa lang ako doon kasi na-dislocate yung aking kneecap, kaya bumagsak ako doon mag-isa. So akala ko noon, sa pelikula mo lang may experience, napapanood ko lang sa palabas, yung humihingi ka ng saklolo, walang nakakarinig. Alam niyo ba yun? Natatawa ako, kahit na in pain ako, natatawa ako kasi hindi ko alam kung ano ba yung word na nasasabihin ko, kung saklolo ba o help. Sabi ko, alangan naman ako help! No, kaya saklolo, hindi man ako nalulunod. So tinatawag ko yung pangalan ng bunso kong kapatid, nasa labas pala sila. So ginawa ko, humiga na lang ako doon sa floor. Ni-rest ko yung ulo ko kasi feeling ko, umiikot kasi yung paningin ko, feeling ko magpa-pass out na ako. So sabi ko, Lord, bahala ka na po sa akin. Sabi ko, iintayin ko na lang na may makakita sa akin dito. Alam niyo, nakakalungkot pala pag ganon, yung hindi mo matulungan yung sarili mo. So, salamat sa Lord, nung marinig ko yung boses ni Popoy, sabi ko, naku, dumating na si Barbie. Ay nung naramdaman ko na meron ng papasok sa office, pinilit kong idilat yung mata ko kasi kung si Barbie, baka mag-hysterical ka ako si Barbie. Kahit naman pala nakadilat ako, mag-hysterical si Barbie. Kasi nakita niya nakabulagta ako doon. So, pero salamat sa Panginoon kasi kahit na nakakaranas tayo ng mga pagkakataon na ganon, di ba? Dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi ang Diyos pa rin ang sumasama sa atin. Yung kinuwento ko nga doon sa Young Pro, yung pagkakabagsak ko, napakasakit kasi nun yung kneecap mo mapunta sa tagiliran. Napasigaw talaga ako ng aray. So, pero yung pagbagsak ko, itong laki kong to, alam niyo bang dahan-dahan akong bumagsak? Kaya kahit tumama yung balakang ko, saglit lang siya masakit. Tapos tumama yung ulo ko, saglit din lang siya sumakit. So, I know na kahit dun sa pagbagsak niyo, kahit mag-isa ako, sinamahan pa rin ako ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat malungkot, no? Or kung malungkot man tayo, hindi dapat manatili yung kalungkutan sa buhay natin because always remember, you always have a place next to God, no? So, kung may mga dala kayong Bible, makipagbukas kayo sa akin sa Book of Luke, chapter 6, and we're going to read from verse 46 to 49. So, ito ay very common na istorya sa Bible na dapat alam natin, no? Kaya lang, from time to time, kailangan natin siyang balik-balikan para mag-sink in. Diba? Sa buhay natin, mag-sink in sa puso natin, mag-sink in sa isip natin. Kasi minsan, ang nangyayari, alam lang natin yung storya, pero hindi natin na-appreciate yung lalim ng story. Parang halimbawa, yung Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? Minsan, ginagawa lang natin na memory verse yan. Or basta lang nasa ulo natin yan. Pero if we are going to dig deep, napakalalim nung kahulugan ng Genesis 1:1, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Ibig sabihin, yun yung pasimula ng artistic creation ng Panginoon. No, it's the same thing with this story. It's very common, di ba? Yung wise and foolish builder. Pero minsan, hindi natin nabibigyan ng malalim na pahalaga sa buhay natin yung ating nababasa. So this time, we're going to dig deep. So, sabi dyan, Luke chapter 6, verse 46 to 49, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my word and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid down the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built."
49. But the one who hears the words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. Okay? So sabi dito, bakit daw natin tinatawag ang Panginoon, di ba? Why do we call Him Lord, Lord? Tapos, hindi naman tayo willing na gawin yung sinasabi niya. Di ba? Pag sinabi mong Panginoon, ibig sabihin, binibigyan mo siya ng karapatan para pamahalaan yung buhay mo. Binibigyan mo siya ng karapatan para i-guide ka. So, why call Him Lord if you're not willing to follow what He says? Diba? Kapag tayo ay tumawag sa Panginoon, meron yung kalakip, meron yung kasama. Kinakailangan maging willing ka na sumunod. So if you call Him Lord, ang kasunod nun, I am willing. Okay? So wag tayong mag-pretend na sa ating labi na gusto nating maglingkod sa Lord, pero pagdating sa puso natin, ang dami nating questions, ang dami nating dahilan. Di ba? Lord, gusto po kitang paglingkuran, pero kaya lang, tsaka na. Di ba? Ang dami nating idinudugtong. Hindi na lang, Lord, gusto ko kitang paglingkuran, and then we act. Sana ganun lang kadali, no? And minsan, sabi nga, madami daw mananampalataya, parang si Rodora X. Kilala niyo si Rodora X? Kilala yun. Favorite yun ni Barbie si Rodora X. Favorite yun ni Barbie tsaka ni Lord Lee. Si Rodora X, meron siyang dalawang pagkatao. Minsan mabait siya, pero minsan salbahe siya. So may marami daw mananampalataya ganon. Pag nasa loob ng church, iba yung kilos nila, iba din yung kilos nila pag sila ay nasa labas na ng church. So hindi tayo si Rodora X. Hindi tayo dapat magkaroon ng two personality. Kung ano tayo sa loob ng church, dapat pati sa labas ng church, ganun pa rin tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka si Rodora X. Di ba sabi dun sa church in Laodicea, sabi, huwag ka maging lukewarm. It's either maging malamig ka na lang o maging mainit ka. Kasi sabi, pag ikaw ay maligamgam, anong sabi? I'm about to spit you, sabi ng Panginoon. Di ba? Iluluwa ka niya. So, walang fake Christian na pag nasa loob ng church, Kristiyano, pag nasa labas, hindi Kristiyano. So, pag gano'n ang kalalagayan natin, sabi, hindi tayo karapat-dapat na tawagin na anak ng Diyos. Kaya nga, pwede natin itong i-relate, no, dun sa pagtatayo ng bahay, na yung parable ng wise and foolish builder. Sabi ng Panginoon, kapag narinig natin ang kanyang salita, di ba, anong dapat gawin? Dapat sundin. Bakit ako din sumasagot ng tanong ko? Di ba? Pag daw nakinig tayo ng salita, dinig natin ang salita ng Diyos at ginawa natin, tayo daw ay katulad na matalino na nagtayo, di ba, ng kanyang bahay sa solid ground or sa solid foundation. Kaya kahit anong dumating na bagyo, hindi basta-basta nagigiba. So, ganun din tayo. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos at yan ay isinasagawa natin or ina-apply natin sa buhay natin, kahit anong pagsubok, kahit anong problema ang dumating sa buhay natin, hinding-hindi tayo matitinag. Bakit? Kasi nataniman tayo ng salita ng Panginoon. Gamitin nating sandata doon sa mga nangyayari sa buhay natin ang salita ng Panginoon. So kabaliktaran naman din yun nung tao na nakikinig pero hindi isinasagawa. Sabi, ito daw yung mga tao na pag dumating yung mga mahihirap na pagkakataon, di ba, yung mga problema, mga pagsubok, madali silang bumibigay. Alam niyo, taas agad ang bandila, suko na ako.
Ayoko na mag-church. Ayoko na mag-pray. Di ba? Ayoko na makita yung mga kasama ko sa church. Lahat ayaw na. Lahat ayaw nang gawin. Di ba? Nung malaman na yung isang kapamilya ay may pinagdaanan or namatay or nagkasakit, si Lord salbahe. Bakit nangyari sa akin to? Ang dami-dami masama dyan. Nandamay pa no? Hindi naman siya ginagalaw ng masasama. So, minsan, talagang hinahayaan ng Lord na meron tayong pagdaanan sa buhay para paalalahanan tayo na hindi lahat ng bagay kaya natin bigyan ng solusyon sa sarili natin. Kailangan natin ang Panginoon para tayo ay gabayan. So hanggat tayo ay nabubuhay dito sa lupa, normal lang na may mga problema, may mga struggles tayong pagdadaanan. Pero hindi yan dahilan para ikaw ay tumigil sa pagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Mas lalo nga, pag may dinadanas ka, mas lalo ka dapat mag-pray. Huwag maging dahilan yon para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Diba? Sabi ng butike, kapit lang. Huwag kang bibitaw. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang, huwag kang bibitaw. No? So, kailangan nating harapin. Kailangan nating matutunan na harapin yung mga pressure na minsan parang pag dumating sa atin, yung mga pressure, parang pababagsakin na tayo, no? Parang sisirain na yung karir natin, sisirain na yung buhay natin. Diba? Kailangan natin mapaglampasan yung mga pain, paglampasan natin yung mga problema na halos hindi magpatulog. Nakaranas na ba kayo nun? Na may problema kayo na parang hindi kayo makatulog. Kasi nakapikit ka na, yung pa rin problema mong yun ang iniisip mo. Sabi kapag ganito yung iyong sitwasyon, di ba? Napakahirap. Hindi mo na alam kung sinong lalapitan mo, hindi mo na alam. Parang kulang yung experiences mo sa buhay para bigyan ng solusyon yung pinagdadaanan mo. Tapos minsan ang mahirap, pinipilit mong tumayo. Bago ka palang tumatayo, eto na naman. Napansin nyo ba yung panahon nung pandemic? Natapos yung unang variant, nung pahupa na, eto na naman. Tapos yung pangalawang variant, nung matatapos na, may bago na naman. Di ba? Parang, ano ba yan? Hindi ka pa nakaka-recover dun sa isa, may bago nang parating. Di ba? It's the same thing sa buhay natin. Di ba? We experience financial pressure. Kababayad mo na ng kuryente, ayan na naman, may bill na naman. Di ba? May family pressure tayo. May nangyari, hindi ka pa nakaka-recover, may panibago na namang problema. Di ba? Meron tayong pressure maging sa pagsasama nating mag-aasawa. Di ba? May pressure tayo sa pag-aaral. Meron tayong pressure sa trabaho. Di ba parang sa pag-aaral, hindi na natapos ang assignment. Hindi na natapos ang project. Lagi na lang may pinapagawa si teacher. Kapapasa mo pa lang ng project, may bago na kayong gagawin. Di ba? Parang walang katapusang pahirap. Sabi nga nung iba. Di ba? Walang katapusan na gagawin. Ang tanong, gusto mo bang matapos na yan? Gusto nyo ba na matapos na yan? Gusto nyo wala na kayong gagawin? Pag gusto nyo matapos, hilingin nyo na sa Lord, kunin kayo. Kasi hanggat buhay tayo, talagang mangyayari yan. Diba? Sinabi naman ng Bible yan eh. Kaya ang salita ng Diyos, inihahanda tayo sa mga pagkakataon na ganito. Kaya hindi ka na dapat magulat. Bakit ba ako nakakaranas ito, diba? Bakit nangyayari itong mga bagay na to? O pinipilit nating pigain yung utak natin, bakit nangyayari? So, nasa Bible pa rin ang sagot niyan. Na talagang dumarating yung mga bagyo sa buhay natin. Sabi, it is like a storm na merong dalang ulan, di ba, na nagdudulot ng baha,
na nagpapaiyak sa atin. Sabi, it's like a storm na may wind na minsan nagpapabagsak sa atin. Di ba? Na talagang nagpapahirap, sumisira. Pero sabi, kahit na dumaranas tayo ng difficult times sa buhay natin, dapat ito ang maging aral sa atin ay magtayo tayo ng buhay na ang pundasyon ay ang Panginoon. Wala kang pwedeng gawin para mapigilan ang mga problema na hindi dumating sa buhay mo. Diba? Wala kang pwedeng gawin para hindi ka makaranas ng mga struggles sa buhay mo. Pero ang salita ng Diyos, maaari tayong tulungan, diba? Or turuan kung paano tayo magtatayo, diba? Or saan natin dapat itayo yung ating buhay para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na darating sa ating buhay o yung mga mahihirap ng mga pagkakataon. So sabi, how to live on solid ground. Una, sabi dyan, dig deep and build on solid ground. Kinakailangan mong humukay daw ng malalim. Tsaka doon ka magtayo ng pundasyon sa matibay na lupa. Alam nyo, si Satanas, gustong-gusto niya yan pag may mga pagdadaanan tayo na struggle sa buhay. Kasi matetest kung hanggang kailan tayo mananatili sa Panginoon. Di ba? Maraming tao ang nakakilala sa Panginoon, pero nung dumating yung hard time sa buhay, umalis sa church. Lumayo sa Diyos. Di ba? So, pag tayo ay lumayo sa Panginoon, namimiss natin yung magandang solusyon ng Panginoon sa buhay natin. Namimiss natin yung revival na gusto ng Diyos na maranasan natin. Gusto ni Satanas, matakot tayo dun sa mga struggles, matakot tayo dun sa mga problema, matakot tayo dun sa mga mahirap natin pagdadaanan para mamiss natin yung blessing ng Diyos na nakalaan para sa atin. Di ba may kasabihan? There's a rainbow always after the rain. Kaya, huwag kayo agad susuko. Di ba? Maghukay ka ng malalim. Ibig sabihin, palalimin mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Palalimin mo yung relationship mo sa Diyos. Parang yung iyong pananampalataya ay matayo sa matibay na sandigan at yan ang Panginoon. Di ba? Dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible. Sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Kung ikaw ay nakakaranas ng takot, kung ikaw ay nawawalan ng kapayapaan, di ba? Kung ikaw ay nanghihina, sabihin mo kay Satanas, hindi ako matatakot dahil kasama ko ang Panginoon. Hindi ako manghihina dahil ang Diyos ay aking kalakasan. Hindi ako matatalo dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay Diyos ng tagumpay. Diba? You dig deep. Kilalanin mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Alamin mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Diba? Alalahanin mo kung ano yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Hindi yan inilaan para sa lahat. Of course, Jesus died for everyone, pero yung benefit nung sacrifices ni Jesus Christ, yung pagbibigay ng kanyang buhay, ay para lang doon sa mga naniniwala. Lagi niyong tandaan yan. And if you believe in Jesus Christ, mararanasan mo yung benefit o yung mga pangako ng Panginoon. So, if you have, again, your Bibles with you, open with me in the book of Psalms. Ito, dapat maunawaan natin, no? Merong itinuturo dito na 10 paraan kung paano tayo magiging matatag sa ating pamumuhay. Di ba? Kung kailangan ng mga tao, ng pag-asa, di ba, na magpapalakas ang loob, ito yung word na dapat na pwede nating magamit, no, para sila ay mabigyan ng pag-asa. So sabi diyan, Psalms 15, verses 1 to 5,
Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others, who despises a vile person, but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. Every day, you read this to yourself. If you follow these things that the Lord is guiding us, you will never be shaken. So ipinapakita or tinuturo sa atin itong Psalms 15 kung paano tayo tatayo sa solid ground. No, sabi ko nga sa inyo, meron diyang 10 na dapat niyong gawin. At sinabi ng Bible, kung ito ay gagawin natin, kung dumating man yung mahihirap na pagkakataon sa buhay natin, sabi, hindi tayo makikilos. Ibig sabihin, we will remain standing, head held high, di ba? At masasabi natin, Lord, nakapagtagumpay po ako kasi I stand on solid ground. So, if you want to stand on stable ground, di ba? Tumayo ka sa salita ng Panginoon. That is the solid ground. So, sabi sa Psalms chapter 27 verse 5, kapag nakakaramdam ka ng pagkatakot, di ba, ng trouble sa buhay mo, sa puso mo, sabi ng Psalms 27 verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Di ba? May kanta yan si Paul Wilbur. In your presence, that's where I am strong. In your presence, O Lord my God, in your presence, that's where I belong. Seeking your face, stand in your grace, in the cleft of the rock, in your presence, O God. Diba, walang pinaka-firm na lugar or safest na lugar na pwede tayong mapuntahan maliban sa presensya ng Panginoon. Kaya every day of our life, we should go deep into God's presence. Lagi tayong manalangin. Diba? Lagi tayong makipag-usap sa Panginoon. Pasalamatan natin siya. Huwag lang lagi tayong humihingi sa Lord. Nakakaisip lang tayo mag-pray pag meron tayong gustong hingin. Diba? We should always also find time to thank Him, to appreciate yung mga ginagawa ng Lord sa buhay natin. We should always find time to know Him more sa buhay natin, to experience more of Him. Diba? More of Him and less of us. Okay, number 2. Put your trust in God. Okay, sabi sa Proverbs 3, verses 5 to 8, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So minsan may pagkakataon, dahil marami na tayong pinagdaanan sa buhay, marami na tayong nalagpasan, marami na tayong natutunan, di ba? Hindi na natin kino-consider yung salita ng Diyos. Hindi na natin kino-consider ang Panginoon doon sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay. Why? Kasi nga marami na tayong alam. Pero ang totoo,
may mga pagkakataon sa buhay natin na kapag tayo ay hindi sinamahan ng Panginoon, akala lang natin we are walking on the right path. Pero in the end, it leads to distraction. Di ba? Sabi sa Proverbs, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Yung death na tinutukoy dito, hindi yung mawawalan ka na lang ng hininga, pipikit ang mata, uunat ang paa. Hindi yun yung death na sinasabi dito. When we speak of death here in the Bible, it refers to our spiritual relationship with God. Kapag mali ang nilakaran mong daan, nasisira yung relasyon mo sa Diyos. At kapag nasira yung relasyon natin sa Diyos, yun na yung pasimula na masisira na din ang ating mga buhay. Kaya sabi mahalaga na magtiwala tayo sa Panginoon at huwag tayong manangan dun lang sa ating kutob. Di ba, minsan, tingin ko, lagi tayong tamang hinala, no? Tingin ko ito, ganun. Puro sa tingin. Tapos, sa experience ko, hindi naman masama yung experience kasi sabi nga, experience is the best teacher. Pero your experience should not go above the Word of God. Di ba? Hindi dapat mas gamitin mo yung experience mo kaysa sa salita ng Panginoon. Sabi, do not be wise in your own eyes. Huwag kang maging matalino dahil lang dun sa tingin mo. Di ba? Kinakailangan sangguniin mo ang Panginoon. Kapag ang Diyos ang sinangguni mo, dumating man yung mga maling pagkakataon sa buhay mo, hindi mo yan gagawin. Kung dumating man yung mahirap na pagkakataon sa buhay mo, merong mag-guide sa'yo, yung Holy Spirit, kung anong dapat mong gawin. Diba yun yung purpose ng Holy Spirit? Bakit siya iniwan dito? Para i-guide tayo. Ano ba yung gustong gawin gusto ng Diyos na gawin natin? So, we must learn to trust God. Huwag maging dikahon yung buhay natin. Di ba? May mga pagkakataon talaga na mapapalagay tayo sa sitwasyon na hindi natin kakayanin kahit gaano pa tayo kagaling, kahit gaano pa kadami yung karanasan natin, kahit na gaano pa yung maging tulong ng iba, may mga pagkakataon na wala kang pwedeng kapitan, wala kang pwedeng hingin ng tulong maliban sa Panginoon. Diba? Lalo sa pagsasaayos ng buhay. Kaya tayo pumupunta sa church so that we would be guided by the Word of God para maging maayos yung buhay natin. Dahil kung pipilitin nating ayusin nang sa sarili lang natin yung buhay natin, we will fail. We can never repair our life kasi hindi naman tayo ang gumawa nito, ang Panginoon. Kaya mas alam ng Lord kung paano aayusin yung buhay natin. Diba? If you have problems with your siblings, diba, ginawa mo na lahat ng gagawin mo, hindi pa rin naayos yung relationship mo ng kapatid mo, or may problema ka sa asawa mo, lahat na ginawa mo para maayos yung relationship mo, hindi pa rin naayos, may problema ka sa kapitbahay mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, let God do the repair. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kapag ang Diyos ang nakailam sa buhay mo, di ba, magiging maayos yan sigurado. Pero kung gusto mo na maging pariwara ang buhay mo, hindi maging maayos ang buhay mo, pakialaman mo. Di ba? Pag ang Diyos ang nakailam sa buhay mo, sigurado magiging maayos. Kaya put your life, trust your life to God. Number 3, let the Holy Spirit guide your walk. Sabi sa Galatians 5, chapter 16 to 17, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Sabi ko nga,
We were given life. Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay. Pero hindi natin pwede gawin yung gusto lang nating gawin. Di ba? Yung hindi pwede na maging motto din natin ay do everything as you please. Kaya ibinigay ang Holy Spirit so that merong magre-remind sa atin, oy, hindi tama yan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Di ba, napapanood nyo ba sa TV, yung meron dalawa na bumubulong sa likod, sa magkabilang tenga mo, isang puti at saka isang itim. Yung puti, madalas yun ang sulsol. Gawin mo yan, masaya yan. Di ba? Kaya minsan naman sa isip mo, ano kaya pag ginawa ko to, ano kaya mangyayari? Di ba? Oo nga, masaya to. Di ba, utu-utu ka naman. Tapos sabi naman doon sa kabila mo, sabi, wag yan, mapapahamak ka. Kaya lang minsan, marami daw tao ang sinusunod, yung nakaitim. Sabi, oo nga, titignan ko lang naman. Di ba? Ganon din yung sinabi ni Eva at ni Adan. Nung sabi, wag kainin yung bunga ng puno na pinagbabawal, sabi, titikim lang naman. Kaya lang, pag tumikim ka na, may mababago na. Di ba? Hindi na magdadala sa'yo ng maganda kapag tinikman mo yung mali. So, never taste what is wrong. Pakinggan mo lagi, maging malakas palagi yung tinig ng Holy Spirit sa buhay natin. Ito yung maging guide natin, di ba? Sabi dyan, kung tayo ay lalakad kasama ang Espiritu ng Diyos, sabi, you will not gratify the desires of the flesh. Hindi makakapanaig sa'yo yung pita ng laman. Di ba? Ang susundin mo ay yung mga bagay na alam mo na gusto ng Diyos na gawin mo. Kaya mahalaga na sa buhay natin, we are guided by the Holy Spirit. Sabi ko nga, we are living in a godless world. We are now living in a faithless world. Na ang mga tao, masampalataya sila sa kakayahan nila, masampalataya sila sa kayamanan nila kaysa sa Panginoon. Di ba? Nung umunlad sa buhay, nalimutan na ang Diyos. Ang tingin na nila sa kanilang sarili ay pader na hindi magigiba. Lagi nating tandaan, kahit gaanong kalaki, kahit gaanong kataas ang pader na itinayo natin, kapag ang pundasyon ay hindi solid ground, babagsak yan. And sabi dun sa binasa natin kanina, di ba? Great will be its fall. Matindi yung pagbagsak kapag nagtayo tayo ng nagtayo, tapos hindi matibay yung pundasyon. Sa pananampalataya, ganun din. Sa buhay, ganun din. Kapag tayo ay gawa ng gawa sa buhay, di ba? We work hard to reach our dreams. We strive harder to have a career. Di ba? We strive to finish our studies. We work hard para ma-supply yung needs natin and in our family. Nawala ang Panginoon, we will lost. There will come a time na lahat ng pinaghirapan natin will all be in vain. Hindi ko sinabing masamang mag-aral, masamang magtrabaho. But, sabi, kung ikaw ay gagawa ng anumang bagay sa buhay mo, do it for the glory of God. Diba? Lagi mong isama si Lord. Para kung maabot mo man yung pangarap mo, hindi mo iiwan ang Panginoon. Marami ang nangarap ng mataas pero hindi kasama si Lord. Kaya nung maabot nila yung pangarap nila, nandito na ako, Lord, diyan ka na lang. Diba? Pinamahalaan na yung kanilang buhay. Pero lagi nating tandaan, darating pa rin ang panahon, kahit gaano kalayo ang marating natin, kahit gaano kataas yung itinayo natin, darating ang panahon,
mag-a-account pa rin tayo, haharap pa rin tayo sa Lord para i-account kung paano natin ginamit yung buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Walang ligtas dyan. Hindi kayo pwedeng magsulat ng excuse letter. Lord, sorry for not living according to your will because I have a headache. Diba? Hindi pwedeng excuse letter. Lahat tayo, darating ang panahon, haharap sa Diyos at ipag-a-account natin kung paano natin ginamit ang ating buhay. Kahit na tayo ay naging Rodora X, di ba? Mare-report pa rin niya. Kahit nga hindi mo yan sabihin sa Panginoon eh. Alam ng Panginoon yan. So, sana when that time comes, lahat tayo ay papasok, di ba? Lahat tayo ay sasabihan ng Panginoon ng congratulatory word na mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Di ba ang ganda sa pandinig yun? Kesa sasabihin, lumayas ka dito, hindi kita nakikilala. Ouch. Di ba? Try nyo ngayon, umuwi kayo sa bahay nyo, pagkatok nyo sa pinto, sasabihin ng nanay nyo, lumayas ka dito, hindi kita kilala. Ano mararamdaman nyo? Di ba? Sakit. Nakakatawa siya. Pero, pag dumating yung panahon na tayo ang haharap sa Panginoon, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kasi, pag sinabihan ka ng lumayas ka, wala ka ng wala nang second chance yun. Lagi niyong tandaan. Kapag natapos ang buhay natin dito sa lupa, wala nang second chance. We will be judged kung paano tayo nabuhay dito. So, live your life well. Diba? Live on solid ground at ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. So I hope na kahit maikli itong message na to, kahit simple yung kwento ng wise and foolish builder, may malalim tayong natutunan sa buhay. That we need to dig deep, to know God more in our life, no? To dig into His presence, to know who He really is. No? We must learn to trust Him. Sa panahon na hindi mo na kaya, sa panahon na marami kang katanungan, just trust the Lord. And number 3, walk your life guided by His Spirit. Kapag ikaw ay namuhay na may paggabay ng banal na Espiritu ng Panginoon, you will never get wrong in life. Dumating man ang mga problema, mga pagsubok, mga struggle sa buhay mo, you will remain standing. You will remain trusting the Lord. You will remain serving God. So sana, hindi tayo maging katulad nung foolish builder na pagdating ng mga hard times sa buhay, collapse. Di ba? Mag-collapse tayo. Be a wise builder.